Excuse me. At pasok na nga tayo sa ating unang laban. Ito na nga. So kita nyo naman. Ayan. So tinanggal na dito yung Angela. Wala na rin dito yung isang Arlott, Esmeralda, and the Joy natin. Ito yung mga meta na heroes talaga natin dito, no? So possible sa pagkakawala ng isang Arlott natin dito and the Esmeralda natin, may possibility na I think first pick Lapu-Lapu for the Trojans natin dito, or they go for the CC, no? Pero mas malakas ang kutob ko dito, it's a Lapu-Lapu first pick, or naka-open yung YSS dito. So kadalasan kasi ito yung inuuna, no, ng mga teams natin. Okay, so but anyway, so pwede magbago yan, no? Andyan pa yung ating fighters, sabi ko nga sa inyong Lapu-Lapu. Okay, so yun na nga. So talagang maganda kasi yung mga pagban dito, especially this Esmeralda natin, no? Although yung isang season natin ay na-pick ng ating mga taga-team Suntay dito, pero palag-palag pa rin yung isang Lapu-Lapu natin. At in terms of the team fights dito, no, so mukhang mas useful talaga dito yung isang Lapu-Lapu natin. Maganda mga pang dive yan, no. Ayan, although yung isang sisi rin naman natin dito dahil napakasakit din naman doon yung kanyang mga yo-yo blitz, especially yung mga tali dito na pwede niyang ilatag doon sa kanyang mga kalaban. Okay, so Khalid para sa ating mga taga-team Suntay. So ito ay Khalid rumor na for sure. Ayan. Hello kay Miss Celeste Maher. Sabi ko, good luck both teams. Ayan. Ang ating organizer at owner ng ating tournament, no, na si Madam Celeste. Hello sa iyo, Madam. Magandang gabi sa iyo. Welcome. Matagal-tagal tayo nakapagpahinga dito. I think 1 week, no, yung ating naging pahinga dahil naging busy yung mga teams natin, at ngayon lang sila rito nagkaroon ng pagkakataon ng nagkaroon ng schedule, no? Ay kasi maraming mga alam niyo naman sa MENA, kaliwat kanan ng tournament, di ba? So kumbaga nagkalabo-labo na yung schedule, no, ng mga teams natin. Sa dami ng tournaments dito. Pero okay, so Kimi na Minotaur for the side ng ating mga taga Trojan. So pause for Kimi, no, possible. Pero nagtanggal dito ng core dahil wala pang core yung ating dalawang team natin, wala pa dito, no, at maging gold laner wala pa rin talaga. So ito kasi nga Kimi na to, pwede kasing gold lane, no, sa magandang flex yan, pero napaka direct ng ating mga taga-Suntay pagdating sa kanilang pick dito, no. So kumuha ng isang Parza na nga po sa kanila. So sa napakalawak na AOE nito, it's a good, napaka-wise pick for the team Suntay natin. With this wings by wings ay pwede siya mag-reposition in case na siya dito ay maging target with the Breves fighter, no, ni Bayani, ni Kuya Lapu-Lapu, no. Ayan. So actually pagdating sa flash dito, malaking tulong siya maging sa mga pag-dive ng isang Jules Wave natin and also the Black Dragon natin, di ba? So masakit ang isang Parza natin dito, pero Claude ang last ban ng side ng ating mga taga-Suntay. It's a comfort pick dito, no, ng isang 12 natin yan. So tingnan natin kung ano pa yung mga pwedeng ilabas. Actually meron pang i-retail in case siguro dito hindi ma-band ito. It's hindi pwedeng mag-bane, no? Pwede mag-bane pa dito yung side ng ating mga taga-Suntay, pero yun na nga, so i-retail lang tinanggal na possible ayaw nila dito ng Bane Gold, no? So actually pwede pang counterin kasi talaga ng utility rin sa gold lane ng ating mga taga-Trojans dito. So mas maganda siguro kung muna ng Granger. Oo, naka-available pa. Meron pa tayo ditong Clint, no? Pero mukhang isang pangmalakasang isang pangmalakasang core na muna ang nilabas ng ating mga taga-team Suntay, and that is YSS brother. Last 2 pick for the side ng ating mga Saga Trojans dito. Kailangan natin ng gold laner, kailangan natin ng core, pero inuna na muna ng Moskov
ng ating mga Saga-Trojans dito. Ayan. Sisibat-sibat na muna dito. So, ano yung mga pwedeng partner for the... Actually, yung crowd control for the Trojans natin dito, pack na eh, no? So, meron ka pang side pusher, no? So, medyo yata kailangan dito maging magandang rotations for the side ng ating mga taga-team Suntay. Yun na nga. So, akala ko mag-bane pa dito, pero sa nakita ko kasi mas fit kung gold laner din talaga, no? Ang kunin niya dito against for the Moscow natin. Although masakit yung isang bane natin, pero sapat na rin kasi dito yung isang Kali, then also the anong tawag dito, yung turtle ship, no, and the AOE na meron yung isang parsa natin in terms of this clash natin. So kailangan na dito ng massive damage talaga. Kailangan nila ng full pack na damage, no. Ayan, so sa isang ranger natin mukhang yung kanyang mga bala dito ay mas makakatutok yata ng mas maayos. Pero tingnan natin. So execution pa rin naman ang ating pagtataluhan ngayon dito, Brad. Pero ito't pasok na nga po tayo sa ating Land of Dawn. Ito na ang ating Game 1 para sa ating Best of 3 series ng ating lower bracket laglagan. Para sa ating mga core, we have this Meyer natin. Excuse me. Para sa isang Fredrin natin dito. Okay, so 7 King Mod para sa isang YSS. Sige, sa tingin nyo ba ang makakuha ng ating Game 1? Pero uy, mukhang maaga yata dito ha, yung panggugulo doon ng isang isa nating baka, no? Okay, so actually ito kasi kailangan to vision game talaga ngayon tayo, no? Mas lalo sa mga rumors natin para magkaroon ng karagdagang ginto at mas mabilis din magpa-level, no? Yung mga rumors natin dito. Pag nakita mo yung kalaban mo, kaya lang mukhang si Jules Mave dito ay nasasaktan. May kalambutan din naman dito yung isang Jules natin. Second skill, kumonekta pero mapapadasay sang Kaiko natin doon. May babalik yung kapraso ng kanyang buhay na nawala. Pero okay. So ano to, kumbaga alagang Jules Mave natin, no, para mas mabilis na makapag-clear yung isang Neko natin dito at makaresponde kaagad sila doon o makatulong sa mga ibang lane natin. Pero Jules natin masyadong pulahan ng buhay. Si Neko doon mukhang malalaglag na rin yata yung puso. Double kill for the Kuroski. Meron pang kasunod si Black Dragon sa mismong Tori yata bibigyan, pero may piso pang buhay na natira at makakasurvive pa rin siya dito. Pero maagang early game to for the side ng ating mga Saga-Suntay, mga best. At di lang yun, hindi naman mababasag yan, pero ang kagandahan, nakababad pa rin naman sila. Ang ating mapa dito is a flowing expanding river, expanding river, no. So malaking tulong to sa mas lalo sa mga walang dash na mga heroes natin. So nagkakaroon siya nila dito ng mobility, parang 3 times yata yung bilis nito. Kaya lang mas mabilis yung kamay ng isang 7-man natin doon para makuha yung pagong. Si Jules May pa dito ang mahagip. Another double kill ang may tatala for the Kuroski natin. At nakakurot na naman sila ng 3 sa ating mga taga-Trojans. At meron pa nga doong pagong na nakuha yung ating mga taga-Suntay, Brad. 0-5 for the early game. Magtatatlong minuto pa lang pero almost 3k gold leads na yung meron yung side ng ating mga taga-Suntay. Hindi pa tapos. Babakbakan pa nga si 12 sa bottom lane at magtatagumpay sila doon na pababaksak yung isang Moscow natin, Brad. Ganong katindi yung nagiging laruan. Yung samahan ng ating mga taga-Suntay dito, parehas naman yung ating mga team ay nanganganib para malaglag sa ating CRT Season 2 tournament, no? So actually ito naman yung para sa akin dito. So need lang muna dito tone down ng ating mga Saga-Trojans. Mas lalo kung magtatry sila andun yung setup, andun na din naman yung mga crowd controls nila, no? Pero kung sila dito ay katulad nito na magkakamali ng paulit-ulit,
ay mukhang hindi sila dito makakabawi at para makaabot tayo sa late game prowess na meron yung ating mga taga-Trojans dito. Ito na lang talaga yung hihintay natin pero mukhang may dadagdag pa sa casualties. Si Neko makakatakas nga ba? Mukhang hindi yata dahil si Amir dito sa sobrang gigil napaplikir may bahala pang kasama si Cake. Oh my gulay. Off-cam kill for the top lanes natin. Nawala doon yung isang Black Dragon natin dito. 0-10 for the 4 minutes ng ating laban. Ganong kabilis. Gumamit na ng Feather S-Strike para mataboy dito yung isang Miser natin at yung sarili niyang pagmamayari ay hindi na nga niya doon pang maahawakan na ito. Panibagong Lord ay nandito na pero nakapag 1v1 yung ating mga gold laner sa bottom lanes dito. I think Torre ang pumatay doon for 12 natin kasi parang nakita ko buhay pa si 12 no yung na-death na dito o yung si Amir natin, but anyway so dahil sa pagkakuha ng ating second turtle dito panibagong kalamangan pero dalawang masisetapan. Yun nga lang walang naging follow up for that setup natin. Ngayon si Jules pang napapahamak at makakatay ng ating mga taga-suntay dito. Kaiko critical yung buhay at hindi na nga siya doon pang makakasamang makaka-exit for the Koroski natin. Magandang palitan. Rumor sa rumor dito ang nagkapalitan for the both teams natin, Brad. Pero sa ganitong senaryo malaki pa rin yung advantage na meron yung ating mga taga-suntay, hindi lang sa pera. Syempre, pag mayaman ka sa pera, mayaman ka sa item. Si Miser yata ang mapupuruhan, yung bangka, tinamaan siya. Iyari, yung isang Fredrin natin doon na medyo low, parang it's a 40% na lang yung kanyang buhay, no, brother. Grabe naman yung bala. Mukhang nagtatagumpay doon sa sibat ng isang 12 natin. Nakakadami na yun, Panibagong Tori nga ba ang mawawala? Maisasalba nga ba to? Mukhang hindi yata. Panibagong Feather S-Strike na naman ng problema at tuluyan ng lalayo. Pero sa hahabunin ng ibon, saan kayo pupunta? Ba't kayo tatakas? Jules Mave natin napapflicker sabay stamp. Success siya ditong makakawala doon sa kamatayan na pwedeng atid ng ating mga taga-team Suntay. Pero grabe, brad. Kumbaga sa ayan na naman another deaths na naman ang maitatala natin at si Miser maging yung kanyang buff doon ay talagang hindi na niya makuha, brad. Ganun na kahirap yung sitwasyon for the Trojans 1.0 natin na Traction Pulse. Dalawa ang nahuli pero yung Bravest Fighter ay magpapalabas lang sa kanya at tuluyan siya ditong magiging sisig ng ating mga taga-team Suntay. This is the last turtle buff pero look at the base of the Trojans natin. Halos wala ng outer turrets. Malaking mapa na ang hawak ng ating mga taga-Suntay dito. Si Miser gusto pang kumasa. Meron na naman ditong Smunan Fury doon nako-connecta pero yung damage na inaasahan natin mukhang wala pa rin yata para sa ating mga taga-Trojans dito. Ano na ba yung nagiging sitwasyon ng item natin? Kita nyo naman yung isang Moskov natin, hindi na nga nagsapatos, wala pa dito yung second item niya. Habang yung isang Granger natin, pabuo na dito yung kanyang third item. Diba? Ganong kayaman yung ating mga taga-Suntay, brad. Flux of Oasis, meron na dito for the jewels natin pero hindi sapat. Lang meron dyan yung additional shield na pwedeng ibigay ng item na yan, no? So kailangan nila dito ng mapahaba pa tong laban na to at magkaroon ng karagdagang damage, no? Para sa kanilang mga backlines dito, no, especially for this Neko natin na naka Feather of Heaven pa lang, no. So wala pa yung mga core item talaga, brad. Ang problema kasi dito, na-build na yung momentum ng ating mga taga-Suntay. Paano mapapipigilan? Si Jules ngayon dito ang makakatay. Double kill para sa bird natin. Si Dosi pa nga doon yung matatangay. 3 laban sa 5 magiging labanan. Wala pa yung Lord. Pero basag na dito yung mid and the top turrets ng ating mga taga-Trojans. Miser na eliminate na naman. Makapal na minion wave sa bandang gitna. Mukhang kakayanin pa nga ba pero hindi na. Tower lock ang tugon ng ating mga taga-Suntay. Tinapos ang laban ng walang Lord na kasama. Ganon ka flawless
yung naging laban para sa ating Game 1 na yan. Grabe naman yung suntay na yon. At for the record, ito ay isa sa mga pinaka mabilis na laban na naganap dito sa ating CRT with the 8 minutes and 14 seconds. At take note ha, hindi pa gumamit ng Lord yung ating mga taga-suntay, Brad. Ganun katindi yung ating mga suntay dito. At ang ating MVP, walang iba kung hindi yung isang Bert Supremacy. Hindi man lang siya dito nalagasan ng isang pakpak ng ating mga taga-Trojans. Pero hindi pa tapos yung ating laban. Tignan natin kung paano babawi dito yung side ng ating mga taga-Trojans dahil sila ay nanganganib ng mag-exit sa ating torneo. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko muna muling magpasalamat sa bumubuo ng ating Celestial Rim Tournament. Ayan yung ating partner sa ating Season 2, walang iba kundi yung ating Verdes Loco. At syempre yung ating punong abala, si Miss Celeste Maher. Hello sa inyo dyan. At syempre sa ating mga viewers, no, sa mga nakatutok, nakaantabay, nakasuporta sa mga baby love, nakasuporta sa kanilang mga batuta dito, yung mga manager natin. Hello po sa inyo, magandang gabi. Okay, so medyo silent viewers lang ngayon dito no. Umaga pares mababait kasi itong mga teams natin. Gusto ko yung yung maingay nung nakakaraan, nag-aaway talaga yung mga manager sa comment section. Ngayon medyo tahimik, no. Kasi mababait yung mga manager nito. At syempre mababait din talaga yung mga players. Sila lang yung masasama. Hindi, joke lang. Hindi, minsan kasi naman gano'n naman talaga. Hindi maiiwasan yung magkaroon ng trash talk. No? Pero dito pwede tayo man-trash talk dyan sa comment section. Pero bawal po sa ating GC. No? Ayan. So pwede kayo dyan mga man-trash talk. Makipag-trash talk. No? Ayan. Para medyo masaya naman dito yung gabi natin. Pero okay. So 1 point na for the side ng ating mga taga-suntay. This Esmeralda ay kanilang binanden ng game 1 natin, no? Even yung isang Arlot natin, first game ban din yan ng ating mga taga-Trojans. Okay, so sunod ng Joy. Alam mo kasi, ito kasing mga heroes na to, no? Mas lalo yung isang Esme natin na nagkaroon ng magandang buff, talaga namang nakaka-unli shield na to at napakahirap pa puksain, di ba? So even yung isang join natin, Brad, no, sa sobrang bilis, parang kailangan mo dito ng maraming crowd control, maraming kailangan mo yata ng suppress para mapigilan to, no. Ganun na katindi yung isang joy natin, kaya laging itatanggal yan, nai-eliminate yan. Even yung isang Angela natin, di ba? So this Angela naman grabe naman kasi yung patong nito, only patong to. Kumbaga ikaw ang manlalambot kakapatong niya. Kumbaga hindi naman nalambot. Kumbaga ikaw yung manghihina na. Kasi biruin mo, yung paano manghihina, yung ibig sabihin, yung tataguyod ko to, baka sabihin nyo bastos yung caster. Pero totoo. Hindi. Siyempre, kumbaga, kaya ka nang hina kasi yung mga skills mo hindi na available. But yung isang Angela natin, dahil sa cooldown reductions na pwede pa niyang ma-build at mapabilis pa dito, yung kanyang ultimate ay para 15 to 20 seconds na lang yung nagiging pagitan ng kanyang mga patong dito. So sino yung hindi man lalambot talaga, 'di ba? Okay, so magandang sagot. Kanina sabi nga natin medyo kinulang, pero this time we have the setter at panlunod dito para sa ating mga taga-Suntay dari sa Kadita. Hello sa iyo Miss Kat Manawag, ayan ang ating manager ng Verdes Loco at ang partner dito sa ating CRT Season 2. Hello sa inyo dyan. Shoutout po. No? Magandang gabi po. Okay, so yung Kimi, hindi na pagana ni Neko ng ating mga Saga-Trojans. Susubukan naman ngayon dito ng ating mga Saga-Team Suntay with this Franco. Sabi ni Dave pa shoutout kay Faring na namamakla sa Qatar. Uy, pwede ba yun? Bawal dun, di ba? Loko talaga tong si Dave na to. Okay, so third pick
para sa ating mga Sagatrojans, maglabas na ba dito ng kanilang pangmalakasang flex, no? Sa ngayon, nakikita natin dito yung mga utility talaga natin, no? Yung mga Tamus, nagbabalik din yan, no? Kumuha na ba? Okay, so mukhang tingin ko dito ha. It's a nako ang ganda mag 1-1 dito. For the side ng ating mga taga Team Suntay, no? Maganda mag 1-1 ngayon dito. Pero ayun, naramdaman nila. Okay, so alam nyo, naglabas kasi ng Yura, meron tayong badang pa dito, no? So with the surprise visit, surprise visit talaga. Merong pangmalakasang burst for this kadita natin, kaya niyang manigate, no, yung mga possible engagement na yan because of the second skill na meron yung isang 1-1 natin, di ba? So pero nakita nalaman dito, naramdaman malakas yung pakiramdam ng ating mga Sagatrojans. Pero sabi ko nga sa inyo, malalakas sa mag-drop tong dalawang teams natin, no? Ayan, okay, so ano yung pwedeng pamalit natin dito? Pero sa kabilang team muna tayo, sa ating mga Taga-Trojans, ano yung mga pwedeng makuha pa? So, may setter ka na, you have a Uranus. Pero, meron naman CC rin kasi sa kabila dito. I think, nilala din ng assassin type talaga, no? Wala yung Hayabusa natin, no? Tingin ko dito, Nolan. Okay, so, or yung mas malakas yung survivability, pwedeng YSS, okay? So, andyan yung kanyang possible na mga traceless, no, para makawala doon sa mga crowd control na if ever hindi man siya makapitan, no, ng isang Franco natin dito. Okay. So, yun na nga. So, isa YSS for the Trojans natin. Last 2 pick para sa ating mga taga-Team Suntay. Mukhang may nakalusot, no? Yung Claude na paborito dito ng ating mga taga-Team Suntay. Mukhang possible na makita natin. Pero kaya nang kakaubos yung mga core natin. Wala nang Lancelot, wala nang Ling, wala nang Hayabusa. Andyan pa yung, alanganin yung Amon. Meron tayong Yura dito, meron din tayong Badang. Pero ano kaya ang kukunin nila? Okay. So kumuha dito ng pangmalakasang Alpha Chupamput. Ito lang, wala lang talagang pantakas, no, for this Alpha natin. Pero all out damage yung ibibitawan dito ng side ng ating mga taga Team Suntay. Pero ito na nga yung magandang sagot, pang isa ditong katulong para hindi kagad magkaroon ng magandang follow-up yung mga possible kagat ng isang Franco natin, no? So andyan yung isang Bane natin with a deadly catch, pwedeng maiwasan dito yung ibang engagement o yung ibang mga combo ng side ng ating mga taga Team Suntay, especially yung mga dive dito ni kuya mong Alpha, no? Ayan na, grabe yung mga draft natin dito. I like it. Ayan, okay, so mukhang ready na dito yung ating teams, especially for this Trojans natin na handa nang bumawi para sa ating game number 2. At pasok na nga tayo sa ating Land of Dawn. Ito na ang ating second game. Okay, ang ating second game na to ay atid sa atin ng Verdes Loco, ang ating partner for the season 2. Ayan, ng ating CRT. Ayan, ang ating organizer, ang palang pulong abala, no? Si Miss Celeste Maher. Pero ito muna, sa ating mga assassin dito, sa mga core natin. So kita nyo naman, we have Alpha for the 7 King Mods at isang Miser gagamit dito ng pangmalakasan niyang YSS. Okay, Papa Neko dito. Hindi naman niya balak na mangagaw dahil medyo mahihirapan din naman siya. Ang gusto lang niya dito is makita kung ano naging rotations at magkaroon dito ng additional pera, no? Everything na marireveal niya dito yung mga kalaban talaga. Pero ito lang, ang ating bush sa breaking wall, no? Okay, so ang sakit naman ito, no? Pati pala sa ML broken na rin. Hindi, char lang. Okay, mabalik na sa ating laban dito.
Kung ano-ano pinagsasabi ng caster. Okay, so okay, pag level 4 yung isang Black Dragon natin, sino yung kanyang mga pwedeng maiabot dito? So actually ang dami, no? Even yung isang alpha natin, diyan ay pwede niyang mahuli dito. Mas lalo with the petrify, no, and the yung mga combo niya diyan. So malaking abala yan, kaya lang tinodas kagad ni Amir. At meron pa nga sa bandang ibaba si 12 ang nawalang niya pa nga doon. 3-0 pa nga yung ating score habang si Neko hindi yan nakaliko, na corner na. Double kill for the bird natin. Si Meiser pa yata ang isusunod, tamang bulalang Brad. Pero haharangin nga ba? Pero mukhang makakatakas. Pero ang aga nito 2 minutes pa lang, 4-0 na. Shoutout sa dyan, Miss Hayati Dia. May pato, Papa Bench? Meron, madam. May pato ko. Oo. Malaki, maugat. Hindi, char lang. Hindi ka pa po sure kung meron, pero sana, no? At makasali rin, no? Papa Bench, pa-shoutout nga ni. Hello sa dyan, Miss Maldita. Ayan. Shoutout sa'yo, madam. So, wala pa sa Axel, no? Sa Axe pala, no, tournament, wala pa dito. Pero grabe yung mga bola. Boom! 12 down nga po doon. Brad, isa 5-0 for this game natin, Brad. Teka lang. Parang naiiba yata yung nagiging sitwasyon natin dito for the Trojans natin. Nasurpress pa si Neko. Hindi na nga nakasuntok. Gustong manglunod pero mukhang hindi magagawa. Kahit ko na lang dito yung kanyang pupuntriyahin kaysa wala, mga basic kick. Pero that is a good din naman doon. 6-1 na kasi yung ating score dito At medyo kailangan nang maghabol ng ating mga Saga Trojans sa Spear of Alpha. Tumama nga doon. Jules Maeve natin. Dalawa pa yung nahigop. Habang si Bert, mega kill para sa kanya. Double kill for that Bert Supremacy. Grabe yung pangalan. Bert Supremacy. Diba? So meron pa bang tataas doon? Wala na Yun na yun Diba? Grabe naman yung combo dito, Brad. Pero eto lang paano ko ba anihin to? Kaya lang yung isang 12 natin dito, medyo napaghuhulihan din talaga siya, no? Okay, tumama dito yung Mountain Shocker pero hindi sapat pa yung damage na meron yung ating yung ating Meiser doon. So, shoutout sa siya, Miss Nini. Ayan, ang manager ng ating Team Zontay. Go, Zontay daw. Ayan. Sabay laban ng Onimaru. Saan, madam? Sa kabilang tour na, no? Ang hirap kasi ng maraming bataan talaga, no? Di mo malaman kung paano mo aasikasuhin talaga. Ang nga ang sisipag ng mga manager dito, bukod sa magbayad ng RF, ang sisipag nilang mag-asikaso ng mga player nila, no? Ganong ka solid yung magmahal, no? Yung mga Pilipinong manager talaga natin. Okay, so panibagong turtle nakuha. Si Neko dito mukhang nawala, pero yung lunod hindi sasablay. Pero makakukuha rin naman dito yung kanyang buhay. Habang Bert Supremacy ma-shutdown na muna, hinahabol pa si Jules. Ang kapupunta, ba't katatakas sa labanan? May pating sa bandang likuran, pero mukhang yung mga yoyo tumatagos doon sa isang 12 natin. Eto pa, yung mga panaan habang yung Mountain Shocker ay hindi tumamat na ilagan ng isang Koroski natin doon, Brad. Pero andito yung mga bala. Si 12, mukhang makakawala pa nga ba? Isang hit na lang yung pusit natin, pero mabubuhay pa. At ayaw niya dito maging pulutan. Ngayon si Koroski doon ang naipit ng tuluyan, Brad. Oh my God. Doon sa ano yun? Anong tournament nga yun? Nakalimutan ko. Pero sayang yung lunod, no? Nakatakas, Brad. Anong tournament nga yun, madam? Nakalimutan ko. Basta UAE din yun. UAE din yun. Nakalimutan ko yung tournament no kay RG. Okay, 11-4 for the score. At we have a 2k gold leads for the side ng ating mga taga-Asuntay dito. So look at the item. Yung pinakadelikadong item na mahawakan ng isang Granger natin ay napasa kanya na, no? Kumbaga, ito yung brilyante Okay, may pag-suppress. Si Jules Maeve dito mukhang di na makakawala kahit gumamit ka pa ng sandamakmak na emblem
mukhang hindi na rin doon, spell rather, no, mukhang hindi na rin talaga makakatakas pa. Nasuppress na, nayoyo na, doon pa yung bula, diba? So paano ka pa makakakilos dito? So gumagawa ng paraan yung ating mga Saga-Trojans. 12 trying to push doon sa top lane natin, pero si Black Dragon dito ang magiging kinilaw na nga doong na isda. Panibagong Tore ang kakaharapin, pero mukhang si Meiser muna ang tututukan dito para wala nang kaagaw pa. Isa double kill for this Amir natin. Sabay bagsak, sabay push pa ng turrets dun, brad, ha? Oh my gloves. Pero okay, papidosin natin, magtatagumpay rin naman makapag-push doon sa ating top lane. Pero grabe yung bala, nakita pa rin siya ni Bird Supremacy. Naku, ayaw niyang kumilos, nagpapanggap siyang uod, pero susundan pa rin ng isang Bird. Pagpapadala ng mga pateng, saan ka pupunta? Kitang kita ka, brother. Kumbaga parang parang nagtago sa dilim na maliwanag ang buwan, di ba? So kita mo pa rin yun, no? Oo. Nagkakabigaya, hindi pa tapos dito yung mga bala. Unstoppable na dito si Cardo Dalisay with a double kill para sa kanya. Sino pa ang babagsak na immobilize, na surprise pa, dinagtad pa ng mga bala at bula. At nako, nakatatlo na naman dito yung ating mga taga Team Suntay. Garaberd, hawak na naman nila dito yung halos 70% ng ating mapa. Nakikipagsayawan na naman yung ating mga Saga-Trojans na hindi nila malaman kung ano yung tugtog. Masyadong remix yung binibigay ng ating mga taga-Suntay dito, no? Oo, yung level ng kanta pa-intense ng pa-intense, tapos medyo bababa ng bahagya, tapos i-up na naman yung volume dito. Ganong kalupit yung nagiging laruan ng ating mga taga-Suntay. Pero okay, Kuroski natin, mukhang medyo nasayang yata doon naman yung rough wave na yon. Pero meron ditong Mountain Shocker, walang tinamaan yung mga pating doon. Si Kuroski ang mayahawi, pero nasurpress si Meiser natin, nadala nga doon sa Kumunoy. Pero Kuroski dito magiging trade, yun nga lang si Papi Monjuls ay tuloy na rin tutumba. Black Dragon, isunod mo na, godlike yung papa mong Amir. Hindi mapigilan yung mga bala. Actually, untouchable pa dito si Baby Amir with the 705 KDA. Diba naka-escape piercer to ba? Tapos 7 kills. Tapos walang death. Ay yung pa lang. Yung lang nabate. Medyo nag-overextend yata. Napababad yata doon yung isang Amir natin. So actually, okay lang naman yan. Isang beses pa lang naman, no? Pero nabati ko kasi, okay, nakipagbalagbagan dito. Din yung mga suntukan habang andito yung Mountain Shocker, pero makunat yung isang 7 King. Yung mga palunod, walang mahagip yata. Anong wala? Eto, sundan natin hanggang dulo. Kaya lang yung mga bula, tamang pre-hit for the Bird natin. Triple kill yata para sa kanya dito. Hindi niya papakawalan si Papi mong Meiser doon. She's a ball, brother. Traction po si 12. Okay, magkaroon ng pateng para mapigilan di isang Bird natin, pero magagawa pa rin niyang kitilin yung buhay ng puset. Tinanggalan dito ng karapatan ng lumangoy sa ating mapa. She's after kumuha ng 3 kills, umuwi, nag-refill ng buhay, tapos diretso sa objective. Ganong katindi yung ating mga taga Team Suntay. Ay, ako, alam nyo, sa ganitong sitwasyon, paanong pwedeng gawin ng ating mga Saga-Trojans para makabawi? Alam nyo, bitin pa bitin pa talaga sa damage dito, no? Even yung isang Black Dragon natin, nako, si Papi Jules natodas na naman. Nagbitaw ng suntok, pero puso niyang bibitawan dito. Okay, yung 12 nawala na habang may paglunod ng bahagya doon para sa ating Black Dragon, pero hindi mapapatahimik kahit walang tangke yung ating mga taga Team Suntay. Kita mo naman, nagtitipi pa nga Tapos meron pang Lord ditong kapalit, yung isang Kaiko natin kahit na Deadbull siya. Tumalon si 7 King Mad pero walang tinamaan, ganun siya katapang. Paano nga siya tatakas dito? Pero makipagsabayan, traction pulse, dalawang nahigop. Pero mukhang sila pa nga doon ang mamama
doon sa mismong tore ng ating base ng ating mga taga-Trojans dito. Yung mga pateng pinadala pero 7 King Mad dito nakatakas gamit yung kanyang Spear of Alpha. Nabutas na dito yung tore sa bandang gitna pero hindi pa tapos yung problema. Andoon pa yung ating Lord na nagmamarcha sa ating bottom lane. Kakayanin pa nga ba? Kailangan pilitin. Kailangan ma-extend ang ating game 3 dito, Brad. Kasi bitin ako eh. Hindi, actually, kailangan na talaga nila dito dahil sila ay malahalaglag na talaga sa ating torneo. Pero mukhang alanganin yata. Nabawasan pa ng isa yung ating mga taga-Trojans. Habang yung ating Lord na pigilan pero di rin mapipigilan yung mga paglunod. Black Dragon nga lang din doon. Matotodas na mga bala. Another double kill pero may triple kill tayong maitatala for the Miser natin. Koroski na lang ang titirang buhay. Kailangan yan tumakas pero hindi pa tapos. Kailangan ng ating mga taga-Trojans dito na magdepensa. Masyadong makapal yung mga minions at yung kahuli-huling tarangkahan ay sinusundan pa nga ng delubyo. Nako. 32-11 for the score natin doon. Napakagandang pagdepensa pero yung pagdepensa dito nagawa nga nila kaya lang yung kanilang base ay exposed na Brad. Kitang-kita mo na dito yung kaluluwa no? Kumbaga natanggalan na ng pante. Ganun. Hindi, kumbaga natanggalan na dito ng depensa yung ating mga taga-Trojans. Kailangan magdoble ingat, kailangan magdoble kayod. Yung mga minions kailangan ma-reset yung equilibrium ng ating minions dito ay kailangan nilang mapaganda doon sa side ng ating mga taga-Trojans. 12 seconds para sa ating Lord na to. Si 7 King yata yung target ng lunod pero mukhang hindi yata doon totally malulunod. Koroski ngayon na mapupuruhan na muna habang si Black Dragon pinadalan dito ng death certificate ng isa nating Amir at 4 laban sa 4 ang magiging labanan. Kakayanin pa nga ba pero yung ating Lord yata ang focus kahit kahit kulang dito ng tag-isa yung ating mga teams. Makakaporma nga ba yung ating mga taga-Trojans dito habang si Kaiko nag-aabang ng kanyang makakagat. Available yung kanyang suppress dito ha. Okay, mukhang wala yatang pagkakataon si Miser mahuhuli sa pag-respo doon sa ating turtle na yan. Spear of Alpha nagamit na dito ng isang Miser natin pero makakatakas with the dash ng isa nating Miser doon. Another pagkatangkang mahook yung isang Miser natin pero hindi magagawa. Lord na lang ang hinihintay para matapos ang laban na to. Kaya pa bang dumepensa ng side ng ating mga taga-Trojans? Tignan natin. Actually hindi rin ako sure. Pero andyan din naman yung isang 12 natin, di ba? Yung kanyang mga pating dito ay maganda. Doon din pang clear, kaya lang flicker na gamit na nga. Grabe yung mga yoyo na padala na dito. Yung kanyang pangmalakasang pating. May lunod pa ngang kasama pero tower lock ang tubo ng isang Kaiko natin, Windtalker. Wind of Nature na gamit na nga doon. Papi si Jules Mo na todas na nga. Shutdown, wipe out, kumpleto na. Panalo ang ating mga taga-Suntay via sweep para sa ating lower bracket na to. Hindi man naging smooth yung naging laban nila para sa ating second game katulad ng ating game 1 dito pero nagawa pa rin ng ating mga taga-Suntay na ma-sweep ang ating laban. Sa ating mga taga Trojans 1.0 on behalf ng ating punong abala na si Miss Celeste Maher, kami lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsuporta dito sa ating Celestial Realm Tournament Season 2. Ayan. Sana ay magkita-kits muli tayo sa mga susunod pang event ni Madam Celeste. Pero sa ating mga taga-Team Suntay, congratulations. Isang hakbang pa ang inyong magagawa sa ating lower bracket. At sino yung kanilang susunod makakatapat? Alamin natin yan sa susunod na araw. Pero sa ngayon, ang ating MVP walang iba kundi si Bird Supremacy para sa kanyang Kimi with a 22.9 KVA. Hindi na pagana to ng isang Neko, yung isang Kimi natin. Pero kita nyo naman, no? Effective na effective. Almost 80% for the 37 kills
na meron yung ating mga taga-suntay, siya ang gumawa lahat mga brad, no? Ganong katindi yung mga higupan talaga dito, no? Grabe. Hay